Senpeg. He is also a defense analyst at former professor on public policy ng UP. Let's make heads of or tails dito po sa the bato pick question. Si Professor Roland Simbulan makakasama po natin. Professor, good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM. At good morning din, Rica. Apo. Hi, Prof. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So let's start with ano po. So finally dahil siguro narinig ng Malacanang yung mga feedback nung mga ano po ba, yung mga kontrabulate ba na ano na nangyari? Nalusutan kayo pag papasok, nalusutan pa rin kayo paglabas. So now we have a definitive order mula sa Secretary of Justice na PNP, NBI, pwede nyo nang iserve yung warrant of arrest. So, what do you think of that? Are you hopeful na mai-implement nga yan? Ma-serve yung warrant of arrest against Bato de la Rosa? Yeah, lalo na ngayong meron ng desisyon ang Korte Suprema na wag bigyan ng temporary restraining order si Bato de la Rosa, no? I think ano na 'yon, parang go signal na rin. Opo. Na okay, no? So anumang action na gagawin ngayon from now on ng gobyerno, mga ahensya, law enforcement agencies nito ay meron ng legal backing, no? And madali naman siguro. I think I'm hoping that ma-apprehend si Senator Bato de la Rosa dahil hindi naman siya mahirap ma-identify. But madali siya Medyo, lalo na oo. he's everywhere. His face is everywhere, no? Social media, no? And siyempre maraming nakakakilala sa kanya dahil tumakbo. He's a senator, tumakbo siya. So, ano po yun? Tumakbo siya, senator? Tumakbo. Tumakbo, senator. At Tumakbong senator. At ngayon, tumatakbong senador. Totoo ka dyan. It's all on on film eh. Opo, diba naka-record ito eh. Oo, mahirap talaga dahil sa pinag-usapan yung video, alam mo na yung itsura niya eh, di ba? Laking mama eh. Oo. Tumatakbo rin siya doon. Oo. Pag pinag-usapan natin yung audio, alam mo na rin. kung anong tunog niya. Pero tapos ang lumalabas pa dito, yung kasama niya palang tumatakbo sa video, mga staff niya, hindi pa pala mga NBI. Oo. Mga staff niya, staff members niya. Correct. Opo. Professor, so let's talk about this kasi yung iba nag-speculate nun kung si General Torre lang yung nagbantay dun sa Senado, dampot na eh. Pero di po ba? Kasi ang problema nga, lahat medyo nangingilag na, teka, wala pang desisyon yung Korte Suprema eh. Di pa tayo pwedeng gumalaw. Nagkaroon ng paralysis, kung baga. Ito po yung susunod na edisyon. Magpa-file daw po ng motion for reconsideration yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court. Paano ngayon yan? Are we gonna be paralyzed again? Hindi naman. Siguro, malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration. Kasi, after all, yung voting 9-5, di ba? Lalo na, I think itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na-influence lalo na nung position ng Solicitor General, no? Which is very 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 well argued, no? Yung position ng Solicitor General to deny the temporary restraining order. So kung lang talaga, well, I was hoping nga kung nandyan nga siguro nandyan pa si General Torre, baka walang ligtas. Kasi nandun na sa nandun na sa premises ng Senate eh. Madali namang naka-cordon na doon, tapos parang pumasok sa isang trap eh. Tapos, ngayon nakalabas pa.
Oo, nagano pa, nag-chopper pa. Oo. Ay, nag-chopper. Ma'am, Yeah. Opo. Prof, isa sa mga naririnig natin is the possibility of citizen's arrest na tinatawag nila, no? Pero paano po ba, how does this happen? Pag nakita ko po ba siya na nag-grocery, pwede ko sabing, inaaresto kita sa ngalan ng batas at dadali ko na siya sa NBI, PNP, ganun lang po ba yan? Well, kung ano, if siguro kung matatansya nung makakita sa kanya na kaya nilang and they have enough numbers para physically siya, ma-apprehend and turn over. Unless meron siyang di natin alam, baka merong mga bodyguard siya, no? Siyempre matagal ka naging PNP chief, tapos matagal siyang nag-serve as mayor ng Davao. Mhm. Baka may mga bodyguard siya who are armed, no? Mhm. Ngayon, if that happens and pumalag sila, they're being arrested by law enforcers. Siyempre, may din yung law enforcers to defend themselves, no, while conducting the apprehension or arrest of Pato de la Rosa. But I'm sure that they will do their best to apprehend him using all the legal processes. Opo. Since I-read yung Miranda rights niya, ganon, lahat ng para walang lusot yung kanyang mga lawyers. We're running out of time, Professor, but since na-mention nyo na po, no, yung may kasama siyang mga possibly armed bodyguards, if in the case, and we don't know if this may happen, that there might be panlalaban, no? Or baka magka-shootout or something. We don't want that to happen. Pero kung kunyari umabot sa ganun yung mangyayari, ano po ang possible na mangyayari dito sa warrant? Well, kung siyempre, yung mga law enforcement agents or even the PNP, pag nagko-conduct ng arrest, usually, they are armed, no? Para ready sila in case there is some reaction from the person they are apprehending, no? Lalo na siya with his military with his background in the military and that PNP chief pa. May assumption sila na armado siya at armado din yung kanyang mga bodyguards, no? Opo. Yeah. So I'm sure they will be ready for that. Kung halimbawa meron silang intelligence report saan siya, tapos they are going to conduct a dragnet, no, for his arrest, no, they'll be ready for that. So kung mag-aano sila, but I don't think na they will yung shoot to kill na. Pero gagawin lang siguro nila, gagamitin yung armas nila pag nag-fire sila, no. The first shots will be done by the senator or his bodyguards. No? Opo. So, in that case, talagang nanlaban. Okay. Yung ginamit nila sa mga biktima noon na nanlaban, ngayon, magagamit laban sa kanya. Dapat magamit din ang intelligence at saka confidential funds. Oo, para naman masabing may mapupuntahan. Para checkmate. Yes, At least it will be the intelligence and confidential funds will be put to good use. Yes. Nang hindi naman makurakot. Professor, thank you po. Professor, thank you so much. Salamat sa panahon po. Yeah. We appreciate we Salamat appreciate din. your insight, sir. Okay. Ayan, salamat po. Have a happy weekend. Ayan. Yes, thank you. Mabuhay. Mabuhay po kayo. Si Professor Roland Simbulan, Chairperson ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG, a defense analyst and former professor on public policy ng University of the Philippines. And there we